catching the vision. Catching the vision towards national transformation. Ano pong ibig sabihin nito? Makita natin, maunawaan natin, maintindihan natin, mapaniwalaan natin, masampalatayan na natin, at ipaglaban natin ng buong giting ang pangitain, ang pangarap ng Diyos sa ating bansa, ang pangarap ng bawat tunay na Pilipino sa ating bansa. Maintindihan natin ang pangitain ng pangarap. At ito'y magkaroon ng translation through national transformation. Magkaroon ng kaganapan. Gusto kong sabihin sa inyo ang sabi, una sa Bible, pangalawa, maraming propeta na nagsabi, ang Pilipinas ay magkakaroon ng pagbabago, transformation, pagbabago. Ang Pilipinas ay muling ibabalik sa dating kinalalagyan. Noong 1920s, 1930s, 1940s, ang Pilipinas ang #1 bansa sa buong Asia ayon sa kasaysayan. Up to 1943, the Philippines was even richer than Japan. Pagkatapos ng 1943, 50 years after, bumagsak at bumaksak ang Pilipinas hanggang sa naging kulelat. Inabutan ng mga bansa na nagpaaral lamang sa Pilipinas. Nagpaaral sa UST, nagpaaral sa UP, nagpaaral sa Los Baños, nagpaaral ang mga bansang iyon sa Pilipinas sapagkat noong panahon na iyon, ang Pilipinas ang ulo, sila'y mga buntot. Pagkatapos ng 50 taon, 60 taon, nabaliktad, ang Pilipinas ang naging kulelat at buntot at silang mga naging ulo. Kayo at ako na nakakaunawa ng kasaysayan. Kayo at ako na alam kong ang dugo ni Dr. Jose Rizal, ni Bonifacio, ni Mabini, nila Del Pilar, nila Gabriela Silang, kayo at ako na tunay na Pilipino, alam kong sa puso ninyo at yung dugo na nililikha ng bawat bone marrow sa katawan ng bawat Pilipino, maging American citizen man siya, maging Canadian citizen man siya, hindi mababago ang dugo na na-generate sa bawat hormones ng mga tunay na Pilipino. Ang dugong yun ay dugong Pilipino. At nais kong sabihin sa inyo, hindi natin dapat ikahiya ang maging Pilipino. Ang Filipino race is one of the greatest, if not the greatest races in the entire world. How can I defend this theory? Ang pangalan ng Pilipinas ay prophetic name. Alam niyo ba kung saan ang galing ang pangalan ng Pilipinas? Ang dating pangalan ng Pilipinas ay Island of Saint Lazarus. Si Lazaro na kaibigang matalik ni Jesus ay namatay. Pagkaraan ng 4 na araw ng pagkakalibing ay binuhay ni Jesus. Nagkaroon ng resurrection si Lazarus in 4 days time. At si King Philip ng Spain, binansagan at binigyan ng pangalan mula 1521, nung dumating dito si Magellan, binigyan ang Pilipinas ng pangalang Philippines. At iyong Philippines na yan ay galing sa pangalan ni Philip Evangelist ng Book of Acts ng New Testament of the Holy Bible. Kaya makikita natin ang glorious heritage ng Pilipinas. Mahigit kumulang 200 bansa sa balat ng lupa, bihira ang mayroong glorious heritage, glorious history na katulad ng Pilipinas. The Philippines is the first Christian country in Asia. The first #1 Christian country in Asia. And the Philippines is the first democratic republican state in Asia. Naintindihan po ba natin ang ating glorious heritage? Kaya nung panahon ni Dr. Jose Rizal, sinabi niya, the Philippines, the pearl of the Orient. Ang Pilipinas
ay perlas ng silanganan. James Walker is one of the famous, respected economists who has been specializing on the Asian economies of Asian region. He said, I have never seen a country in this entire world like the Philippines that used to be number one in Asia. After 50 years, had fallen down to the bottom, overtaken by neighboring countries. And other article, in other news, even overtaken by Vietnam as far as economic growth percentage is concerned. Because the Philippines had undergone incredible deterioration due to shocking political corruption. Kung tayo'y may dugo ni Rizal, ni Del Pilar, ni Bonifacio, ni Mabini, kung nasa atin ang espiritu ng pagmamahal sa ating kaisa-isang inang bayan, malulungkot tayo. Ang hindi lang nalulungkot ay yung mga walang pagmamahal sa bansa. Yung mahal lang ang kanilang sarili, mahal lang ang salapi, ang kapangyarihan, at kinakalimutan nila ang kanilang misyon kung bakit nilalang sila ng Diyos na buhay. Nakakalimutan nilang warning ni Jesus Christ, what does it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul to hell forever? What does it profit a man if he gains all power, all wealth and riches, and all earthly honors, but loses his own soul to hell forever? Hindi po si Brother Eddie ang may warning noon, si Jesus Christ. Ginagalang ko ang research group ng DBP na ipinahayag sa atin ni Bishop Layol Conga. It will take 175 years. Patay na kayo at ang ating mga anak. Hindi pa natin nakikita ang bukang liwayway ng Pilipinas. Yan ang sabi ng mga nag-aral dahil sa klase ng political corruption we have. But once the political corruption is stopped and the wealth of the nation is being rechanneled to no-nonsense, massive economic development, the Philippines will arise. The Philippines will be transformed. Meron hong prophecy, the Philippines will be the wealthiest nation in this world.